News. Kuha ito sa kahabaan ng Tanawan Talisay Provincial Road sa Batangas bago mag-alas 5 ng hapon ng Miyerkules. Makikita na ginitkit ng puting AUV ang isang asul na sedan na maya-maya biglang nagmaniobra sa kabilang kalsada at huminto dahan-dahan. Maya-maya may bumaba sa puting AUV na lalaking may takip ang muka. Dumiretso sa driver ng sedan at saka nagpaputok ng baril. Tapos may dalawang armado sa passenger seat naman pumunta at pilit binubuksan ng pinto. Pagkaalis sa mga armadong lalaki, ito ang tumambad sa mga sumaklolong residente. May 3 maliit na bata pala sa loob ng sasakyan. Sa labas ng sasakyan, may isang babaeng umiiyak, karga ang isa pang bata. Ang nagmamaneho ng sasakyan at ang nakasakay sa harapan ng isang lalaki, parehong duguan at walang malay. Ay, yung bata! Kuya, tulungan! Nakatawag na ako ng pulis. Taga saan kayo? Nakatawag na ako ng pulis. Taga saan kayo? May isa pang babae na nasa loob na niyayakap ang nasa passenger seat. Nakuha ng GMA News ang video mula sa isang source na nakiusap na wag na siyang pangalanan. Nakilala ang mga nasawi na sina Randel Javier Rivera, ang driver na dead on the spot. Ang tsuhin nitong si Roby Mar Perez na nasa passenger seat na dead on arrival sa ospital. Ang asawa ni Perez nagtamo ng maliit na sugat. Napansin po namin na may isang sasakyan na MUX na ayaw po magpa-overtake sa amin. Tapos nakita rin po namin sa likuran na may isang sasakyan na pilit po kami ginigit-git. Tapos bigla na lang pong binatukan po yung asawa, kaya po napunta kami sa gilid. Lord, hindi mo naman ako kunin, sana ligtas din yung anak ko kasi syempre sa part ko, magulang ako, kung may mawawala din sa anak ko, masakit din yun. Ayon sa mga asawa ng mga nasawi, 8 silang sakay ng kotse kasama ang 4 na bata. Papunta sana sila sa bibilhing sasakyan nang tambangan sila. Ang dala nilang 350,000 pesos na cash, kinuha raw ng mga gunman. Iniimbestigahan na ng pulisya ang pananambang. Sa police report ng PNP Region 4A, nasa drugs watch list nila ang 2 napatay na biktima. Ayon sa Tanawan Police, tinitingnan nila ngayon lahat ng posibleng motibo. Related sa drugs ba o hindi itong pangyayaring ito under investigation pa po. Sa ngayon kasi yan ang isa sa ugat o kalimitan ng mga nagiging sanhi ng kamatayan ng mga tao ngayon. Kumbaga nagiging related sila sa drugs na ang nangyayari naman mga kalaban nila ganito yung ginagawa kapag mga double cross. Pero maring itinanggi ng kanilang mga asawa ang aligasyon. Wala pong masasabi niya sa droga kasi wala naman pong nahano sa kanyang ganun. Bakit lagi pong ganun yung ini-issue nila pag meron silang case na hindi nasosolve? Kailangan ba laging ganun yung gagawin nilang involvement ng namamatay? Ian Cruz, GMA News.